Nakuha niyo po mga kapatid? Ang huli, your curse, how many? Mas matindi kaysa sa mga unang binanggit natin na kasalanan? Yes. Kasi mga kapatid, ito ang totoo eh. Seryoso ang Diyos sa tithes in offering. You know life under curse? You know life under curse? Alam niyo po ba yung buhay na under curse? Pangit po, di ko ba? Magulo. Parang nung hindi ka mag-tithes, biglang may na-aksidente sa pamilya mo. Mas malaki pa yung ginastos mo kaysa sa dapat na itinites mo. Because you are under curse. Are you listening? Hindi ka nag-tithes. Para kang meron kang timbang ganon. Na yung pera dahil hindi ka nag-tithes, parang ibinuhos mo na wala agad lahat. Nagtalo-talo pa kayo sa loob ng bahay. Hindi maganda yung sitwasyon sa loob ng bahay. Laging may tensyon. You know life under curse? Amen, church? Amen. Kaya kung minsan tayong magtaka kung bakit tayo hikahos. Because you are under curse kuminsan. Amen? Huwag tayo kuminsan magtaka kung bakit kinukuyog tayo ng problema. Because you are under what? Curse. Not only one, but what? Twice. May nagtanong sa akin, Pastor, sa Kristiyano ba may sumpa pa? Sabi ko, meron. Dalawa pa. Takot na takot tayo pag pinag-usapan ng sumpa. Akala lang natin, nasa pelikula lang yun kuminsan na huwag ka nang babalik dito, sinusumpa na kita. Naulang po yun, pero takot na takot tayo. Nado dapat sa Diyos. Paano po ba ibig sabihin mo ba din? Pero alam nyo rin ba yung buhay na hindi under curse? Amen. Free. Amen? Amen. Hindi ko sinabing hindi nakakaproblema. But, ramdam mo. Amen? Amen. He is free from curse. Kaya anong sabi ng Bible? And he shall sit, ito sinabi ng Bible, as a refiner and purifier. Sino po itong refiner at purifier? Ang Diyos. Of silver, and he shall purify the son of Levi and purge them as a gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in what na? Righteousness. Pag hindi ka talaga ng tithes and offering, mga kapatid, i-refine ka ng Diyos. Idadarang ka sa apoy nang tayo'y tumino. At pag naintindihan na natin ito, mga kapatid, sigurado, magta-tithes and offering na tayo na wala nang ibang motibo kundi to please the Lord. Amen. In righteousness. Kuminsan, kailangan pa ng palo at sumpa para lang matuto. Pero sinisikap ng Diyos yun na gawin na. Dahil ang Diyos after na lumago kaysa sa iyong physical comfort. Anong gusto nyo? Komportable kayo physically? Pero hindi naman maayos ang inyong attitude toward God? O hindi kayo komportable physically, pero maayos ang inyong relationship toward God? Amen? Amen. Mas maganda yun. Dahil susunod na yung pag-aayos ng iyong katawan. Amen? Amen. So sabi ng Panginoon, alam niyo ba kung ano ako? Refiner ako. Purifier ako. Hanggang hindi kayo natututo ng tithes and offering. Just imagine, wala kayo free pa rin yan, ha? Yan ang dinidiscuss. Hanggang hindi kayo natututo ng tithes and offering, idadaran ko kayo sa apoy. Because God is serious when we talk about what? Serious ba nung He gave His only Son? Yes. He is serious. Para maalis, Brother Jaime and Cors, anong dapat gawin? Ito ang dapat gawin. Very simple. Bring ye all the tithes. Tulungan ko po kayo, mga kapatid.
para hindi kayo matukso. Pagdating ng mga pagpapala nyo, halimbawa 3,000 dumating sa inyo. How much ang 10% ng 3,000? 300. Ibukod nyo na. Kaysa masumpa pa, di ba ba? At least 300 ang kapalit nito yung sumpa. Pinagkait mo. Hindi nga sinasabi ko yun sa inyo mga kapatid, pinagkait mo yung 300, Brother Lester. Biglang may na-hospital ang ginastos sa Galvez, 4,000. Naku po! Kinakabahan ka pa. Alam, sabi ng Panginoon, that there may be meat in mine house. Prove me now. Kailan? Ngayon. Di ba, Brother Joseph? Subukan mo ako ngayon. Huwag mo nang ipabukas. Bukas. Habang tumatagal din ang sumpa. Pero kung ginawa mo na, naputol na ang sumpa, parang pelikula. Wala na ang sumpa. Naputay na si Dracula. Na nakakuli itim, bandang left ko. Di ba, malaya na. And they live happily ever after. Di ba masaya na ang istorya pagka-horror movie, pag wala na yung sumpa, di ba Ace? Di ba ba? Naka-brace pa ang Dracula. High-tech na ba? Lalakas ang ipin niya. Dipindot. Amen? Yes. Preachers? Yes. Prove me now. Now na. Not next week. Now. Amen. Sino nagsalita? Si Pastor po ba? Saith the Lord of hosts. Kaya niyang pangalagaan, i-overseer ang host. When we say host, kapulungan. Kaya niya ito i-manage, yes. If I will not open you the windows, di ko lang alam kung 7 ito or 8, of heaven, amen? And pour you out, what? Blessing, that there shall not be room enough to receive it. Wala kang lugar, wala kang kwarto na pagsisiplan pag ibinuhos ko na yan. Kaya nga, sinasabi natin, hindi po ito yabang eh. Yung tithes and offering natin, may record yan. Kaya naglilista yan, hindi yan dinadagdagan nila grace. No? Hindi rin binabawasan. Malista yan. Ngayon, magtapat ka ngayon. Kung hindi ka pinagpala ng Diyos, resoli po yan. Yung papila. Hindi, totoo po yan. Kasi pangako ng Diyos eh. Di ba Tatay Celso? Diyos ang nangako niyan. Prove me now. See, the Lord of hosts, amen? Amen. Eh, nandito tayong kapatid, ano? Dati ang sweldo ng 8,000. Magkano ang tithes ng 8,000? Dati hindi nagka-tithes yan eh. 800. Nagtapat sa 800. Alam mo, pinagpala, kumita siya. Yung family niya, 80,000. From 8,000 to what? Ito ang sabi ng Diyos? Amen. Yes! Ganyan ka, 100 na. Yan, church! Amen. That there shall not be room enough to receive it. Talagang Diyos, matindi, ipinangako niya talaga ito. Kaya nga sinasabi niyo mga kapatid, pag hindi tayo natuto ng maaga ng tithes and offering, hindi tayo naging tapat dito, pinapahaba lang natin yung karalitaan natin ngayon sa pananalapi. Dahil isusi to bless you financially is tithes and offering. Kung ano tinanim mo, yun ang anihin mo. Pag bayabas tinanim mo, bayabas anihin mo. Pag pera tinanim mo, pera din ang babalik ng Diyos. Amen? Ito po po. Ito po ang promise ng Panginoon. Verse 11. And I will rebuke the devourer for your sake. Yung mga sakuna, review. And he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time. Kung minsan, hindi pa dapat gastusin. Kung minsan, pag hindi tayo nagtasin offering, may gagastos na. Hindi pa dumadating yung sahod, pambayad na sa utang. Okay niyo po ba yan? Nako, mga kapatid, matuto na tayo. Huwag mong ganun ang buhay, man. Amen, church? Putulin ang sumpa ni Dracula. Amen? Amen, church? In the field, said the Lord of hosts. Alam niyo kung ano ipoprotect talaga dito ng Panginoon? Noong araw kasi yung pinagkakita nila pananim, ipoprotect ko ang pananim niyo kasi yun ang income niyo eh.
Alam niyo kung ano ipoprotect ngayon ng Panginoon? Yung pinagkakakitaan mo. Amen? Amen. Amen. Ipoprotect ngayon yung Christian. Kaya ako'y nagpapasalamat at blessed na blessed sa prayer ni Tatay Nestor nung mga nagarang araw about offering. Alam niyo prayer ni Tatay Nestor nung nakaraan? Alam niyo po? Okay, next week. Sabi ni Tatay Nestor, Panginoon, salamat po sa trabaho na ibinigay ninyo para magamit sa pangailangan namin araw-araw at magamit sa inyong gawain. Amen. That's the purpose of your work. Amen. Amen. At yan ang ipoprotektahan ng Diyos. Said the Lord. Ngayong umaga, church, ika po o inang ko po? Alin tayo doon? Ika po. Let's realize the truth. Anong buhay meron ng under curse? Pangit po at hindi maganda. Laging ikahos. Laging kulang. Dahil walang bintana ng langit na nabubuksan. Naka-close. Kaya sabi ng Bible, bring the enigma. Kaya every Sunday mga kapatid, huwag po yung parang magugulat. Hindi yun. Ay, text na pala, open yun. Nasa ba sabi ko? Wala sa puso mo yung pagkaroon. Kaya pag Sunday, you are ready. Your heart is ready, man. Tapos yung mga bagay na para sa Panginoon, nakabukod na talaga. Dahil mahalaga sa Panginoon yan. Kaya pag sinabi mga kapatid, ganyan na, wow, we are ready to bring our tithes and offering into the storehouse. Amen. Noong ngayong umaga, lahat tayo naintindihan natin the importance of giving. Amen. Give cheerfully. Sabihin mo sa katabi mo, give cheerfully. Kaya tayong lahat tayo. Amen. O manaming Diyos, lahat ng pagbibigayan sa Bible, itinuro mo na ibigay namin ito ng masaya. Hindi na po ipilitan, hindi nagre-reklamo, hindi dahil kailangan. Kung hindi masaya kami dahil gusto namin kayong purihin, pasalamatan dahil mahal namin kayo. Patawad Panginoon sa mga pagkukulang namin kung kami ay nagkulang sa mga bagay na dapat ay para sa inyo, ngunit kami hindi namin ibinigay. Nang hinayang kami, inisip namin, nakukulangin kami, pero nananatili Panginoon naman na gano'n ang buhay namin. Lagi na lang talagang kulang. Hindi rin talaga totoo na kapag ka kinerpak namin Panginoon tayo sinopay namin, nagiginhawa kami. Dahil ang sikreto Panginoon, para kami guminhawa financially, ay panghawakan ng inyong salita at ang inyong mga pangako. At hindi lang panghawakan kung hindi gawin. Habang nanalangin po tayo, doon po tayo sa Panginoon. Ayusin natin ang attitude natin concerning giving. Napakahalaga ng giving. Kung walang giving, wala ka. Kaya kung mahalaga ang giving, gawin natin itong masaya. At kung may pagkukulang tayo sa Diyos at natatakot tayo na sundin ng Diyos, hingi tayo ng tawad sa Diyos. Dahil ang takot ay hindi gusto ng Diyos. Gusto ng Diyos pagtitiwala. Be pray to the Lord. Talk to God na maging faithful mula ngayon. Guminaw. Manawing Diyos, salamat sa inyong salita. Pagpalain niyo ang bawat nakaluhod at ang kanilang mga ipinapanalangin. Gawin namin ang aming pribileho o responsibilidad na inutos ninyo ng masaya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.